Noong unang panahon, may mga nilalang na namuhay sa mga kagubatan, sa mga bahagi ng Visayas, lalo na sa Iloilo. Ito ay isang kwentong bayan na pinaniniwalaan ng mga matatanda sa lugar. Ito ang tinatawag na Mantiw. Bagaman walang isang buong alamat ng Mantiw na nagpapaliwanag ng kanilang pinagmulan, inilalarawan sila sa mga kwento bilang mga nilalang na higante at mistiko. Narito ang ilang mga katangian at kwento na madalas ikinakabit sa mga Mantiw. Sinasabing ang mga Mantiw ay may taas na abot sa 30 talampakan kasintaas ng mga puno ng niyog. Sila ay may mahahabang pangangatawan at madalas silang nakikitang naglilibot sa malalawak na bukirin o nakasandal sa mga puno. Sila ay karaniwang na may matangos na ilong. Ayon sa mga matatanda, ang mga Mantiw ay tahimik at payapa sa kalikasan. Hindi sila nangaabala sa mga tao maliban na lamang kung sila'y naiinis. Ang pagiging offended ng mga Mantiw, ang tanging paraan para magalit ang isang Mantiw ay kung may taong susubok na sumipol kasama nila. Sinasabing gustong-gusto ng mga Mantiw ang pagsipol. Kapag nakarinig sila ng taong sumisipol, maaari nilang hilahin ang taong iyon, dalhin sa tuktok ng pinakamataas na puno ng niyog at iwanan doon ng walang paraan para bumaba. Isang kwento ang naglalarawan nito. May isang binatilyong mahilig magharana sa gabi. Madalas siyang pinagsasabihan ng kanyang mga magulang na huwag magtagal sa labas dahil baka madala siya ng Mantiw at hindi niya ito pinakinggan. Isang gabi, habang naggigitara siya sa harap ng bahay ng kanyang nililigawan, may dumaang napakatangkad na nilalang. Dahil sa takot, gusto niyang sumigaw pero hindi siya makagalaw. Ang mga Mantiw ay kinakatawan, ang paalala sa mga tao na igalang ang mga lugar at ang kalikasan at huwag gumawa ng mga bagay na maaring makasira sa kapayapaan ng mga naninirahan sa mundo. Ang kwento tungkol sa kanila ay nagsisilbing babala para sa mga taong gumagawa ng mga masamang bagay, tulad ng pagwawalang bahala sa mga payo ng mga matatanda. Sa isang maliit na nayon, may isang matandang babae ang madalas na nagkwento sa kanyang mga apo tungkol sa isang babae na nagmahal ng lubos sa isang engkanto. Ayon sa kanyang kwento, noong unang panahon, sa isang malayong lugar sa ilalim ng mga matatandang puno ng kagubatan, nakatira ang mga nilalang na tinatawag na tamawo. Sila ay mga nilalang na may angking kagwapuhan at kapangyarihan. Ngunit sa lahat ng mga ito, may isang binata na nagngangalang Lakan na sa kabila ng kanyang karangalan at kayamanan ay nakaramdam ng kalungkutan. Isang araw nang siya ay naglalakad sa gubat, nakita niya si Maria, isang dalaga na walang kasing ganda. Agad na nahulog ang loob ni Lakan kay Maria at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang paamuhin ang dalaga. Sa loob ng ilang araw, madalas silang magkita at sa bawat pagkikita nila, lalong lumalalim ang kanilang pagmamahalan. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Maria. Si Lakan ay isang tamawo at ang kanyang mundo ay hiwalay sa mundo ng mga tao. Labis na umibig si Maria kay Lakan. Binigyan ni Lakan si Maria ng kwentas na bato na tanda ng pag-ibig nito. Nang malaman ni Maria na si Lakan ay isang tamawo, nag-alinlangan ito na sumama, ngunit sumama din kalaunan dahil may tiwala siya kay Lakan. Nang dumating sila, nagulat si Maria sa karangalan at kagandahan ng lugar. Ang lugar at bahay ay gawa sa ginto at pilak. Ang mga ilog ay dumadaloy na parang ginto. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nais ni Lakan na manatili si Maria sa kanilang mundo at hindi na makakabalik kailanman. Nang malaman ng hari ng mga tamawo tungkol sa pag-ibig nila, nagalit ito at pinarusahan si Lakan ayon sa kanilang patakaran. At si Maria ay ibinalik sa mundo ng mga tao. Labis na nalungkot si Maria. Wala man lang siyang nagawa upang ipaglaban ang kanyang minamahal. Lumipas ang araw at ilang taon, labis pa rin ang kalungkutan ni Maria. Palagi siyang nasa gubat, nag-aabang na baka sakaling bumalik si Lakan para sa kanya. Hanggang sa umabot na sa kanyang katandaan at kumulubot na ang kanyang balat, lagi pa rin niyang hawak ang binigay ni Lakan na kwentas. Alala ng kalungkutan sa gitna ng pag-ibig na kailanman ay hindi nababalik. Nang matapos magkwento ang matanda sa kanyang mga apo, "Lola, ano ang nangyari kay Lakan?"
Hindi na nakasagot ang matanda, sa halip tumulo ang kanyang luha at napatingin ito sa kanyang kamay na hawak ang kwentas na bato. Ito ay isang kwento ng isang matanda na nagmahal at nawalan, ngunit ang kanyang pag-ibig ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng isang kwintas na bato. Isang kwento ng isang babae na hindi na umibig ulit dahil sa kalungkutan at labis na pagmamahal sa isang tamaw. Ang Dalakitnon, isang uri ng engkanto o diwata sa Pilipinong alamat. Katulad ng Invisible City ng Biringan sa Samar, may sariling bersyon din ang mga taga-Visayas. At ang mga nilalang na ito ay sinasabing matagal nang namumuhay sa kagubatan. Kahit noong hindi pa nadiskubre ang Pilipinas, may mga paniniwalang naglalarawan sa kanila bilang mga nilalang na parang mga duwende o mga taong kahoy na nakatira sa mga malalaking puno, lalo na sa mga puno ng balete na tinatawag ding dakit o dalakit, kaya't nagmula ang kanilang pangalan. Ang Dalakitnon ay kilala sa kanilang kakaibang hitsura at pamumuhay. Madalas silang inilalarawan na matatangkad at may pambihirang kagandahan na parang mga dugong bughaw o maharlika noong panahon ng Kastila. At ang mga lalaki ay sinasabing may maputlang balat at maitim na buhok, habang ang mga babae ay may kayumangging balat at kayumangging buhok. Mayroon din silang mga nakatutuwang tainga na parang dahon. Pinaniniwalang mayroon silang sariling kaharian na kasing yaman at kasing moderno ng ating mundo. Sinasabing ang kanilang mga tahanan ay mga mararangyang mansyon na gawa sa kahoy at ginto at nagdarao sila ng mga ingranding piging at selebrasyon. Itim na bigas. Ito ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng alamat nila. Kapag inanyayahan ng isang tao sa kanilang mundo at kumain ng kanilang handa, lalo na ang tinatawag na itim na bigas, hindi na siya makakabalik sa mundo ng mga tao. Ang pagkain ay nagsisilbing sumpa na magtatali sa tao sa kanilang kaharian at magiging alipin o bahagi na siya ng kanilang mundo. Hindi tulad ng ibang nilalang sa alamat na iniiwasan ng mga tao, ang Dalakitnon ay madalas na nakikisalamuha sa atin. Nagpapanggap silang normal na tao at inaanyayahan ng mga napipili nilang biktima sa kanilang mga piging. Sila rin ay may kakayahang magpakita ng mga ilusyon at gamitin ang telekinesis. Sa kabuuan, ang mga Dalakitnon ay nakatutokso ngunit mapanganib na mga nilalang sa alamat ng Pilipinas. Yung kanilang kwento ay nagbibigay babala sa atin na maging maingat sa mga taong masyadong perpekto at sa mga alok na masyadong maganda para maging totoo. Gusto mo ba ang ganitong kwento? Halika at magsubaybay para sa kwentong hiwa.